At so ayan, hi guys! Welcome back ka channel natin at eto na nga si Solo Leveling natin Season 3, Episode 4. At ayan, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At dito ngayon magsisimula sa pag-open ng pagkalaki-laking portal na nga na to. Dahil dito makikita ay may hihinga-hinga na nga rito na isang hunter. So ito takot na takot. Etong hunter na nga to, sabi niya nga dyan sa nakita niya, ano ka ba? Anong klase ka? Sabi niya ganyan. At eto nga ngayon labas na etong Frost Monarch na to. At ang sama ng tingin niya rito sa hunter. At salita na itong Frost Monarch, sabi niya nga dyan na hindi pa rin ito yung hinahanap nila na kung tawagin ay fragment of brilliant light. Pero maya maya pa ay nagtaka na rito itong Frost Monarch dahil may nangyayari dito sa kanyang likod. At ito nga ngayon labas na itong isa pang matanda na ang pangalan naman ay si Yogomont. So ito nga sabi ni Frost Monarch, anong ginagawa rito ni Yogomont? Ba't nandiyan siya? Pero salita na ito si Yogomont, sabi niya nga dyan na nandito siya dahil meron siyang gustong ibigay na mensahe at information dyan sa Frost Monarch. At ito ay patungkol dun sa teritoryo sa may east. So ito sagot na si Frost Monarch, sabi niya nga dyan, kung ang tinutukoy na to ni Yogomont ay yung maliit na teritoryo sa may east, ibig sabihin, di ba dun daw nakatira yung Shadow Monarch? So akala raw ba nito ni Frost Monarch kukunin niya nito ni Yogomont? Pero sagot dyan, ito si Yogomont, sabi niya nga dyan, kasi it seems na yung mga rulers i-release na yung Legia at ayun daw yung kukunin niya. So now, ito ngayon sagot na. Ito si Frost Monarch, sabi niya nga dyan, kung ganun, paano naman na anong mangyayari doon sa Shadow Monarch? Sasagot, etong si Yogomont, sabi niya nga dyan, kung gagawin ng architect yung kanyang role, walang tayong magiging problema, sabi niya ganyan. So yun, so parang muntikan pa rito si Jinwoo bilang Shadow Monarch kasi parang may binabalak sila laban nga dyan kay Jinwoo, pero ipapaubayan na nga lang nila sa may architect ay si Jinwoo. Pero yun, habang nag-uusap, etong dalawang Monarch sa kabilang banda, etong mga hunters, hala sige, talagang karipas na sila ng kilos dito para umalis, para tumakas. Pero yun nga, di na sila pinapansin rito ng dalawang Monarchs. At then ito nga ngayon, ngiti pa. Ito si Yogomont na parang evil yung ngiti niya rito. Sabi niya nga dyan, na maliban sa sinabi niya kay Frost Monarch, meron pa siyang isang malaking balita na sasabihin. At ito ay yung greatest fragment of brilliant lights nandoon din. So kaya nga ito, napangiti na ng maganda. Itong si Frost Monarch, sabi niya nga dyan, aba, napaka-interesting, napakaganda ng balitang ibinigay sa kanya ni Yogomont. Pero talagang sinadya pa siya, pinuntahan talaga siya nito personally ni Yogomont para sabihin ang balita na yan. So kaya nga ito, sagot na dyan. At yung si Yogomont, sabi niya nga dyan, paano na ngayon yung gagawin ni Frost Monarch na ngayon na alam niya na yung patungkol sa balita na yon? So sagot, etong si Frost Monarch, sabi niya nga dyan, kung gusto nang isurrender o ibigay sa kanya ni Yogomont yung bagay na yon, sige, tatanggapin na yan ni Frost Monarch. Pero eto nga, tindig pa rito. Etong si Frost Monarch, sabi niya nga dyan, pero most importantly ay parang nalure sila pumunta dito sa lugar na to. At eto, tingin ngayon si Frost dyan sa may gilid niya at labas na ngayon etong mama na to, so naglalakad na papunta sa kanila. At sabi ngayon nga ni Frost habang tinitignan etong mama na wala namang fragment of brilliant light yan, imposibleng meron siya. Pero bakit ganoon? Bakit nag-iwan siya ng trace dito? Para saan? Sabi niya ganyan. At eto nga ngayon biglang labas na etong lalaki ito. So sabi nga ni Frost Monarch, nandito ba yan para pigilan sila o hadlangan sila sa kanilang mga plano? At so ito nga ngayon sagot na itong lalaki at talagang nag-iilaw na dyan yung kanyang mga mata. Sabi niya nga rito na yung tinutukoy ba nila na maliit na teritoryo dun banda sa may east ay ayun ba yung Korea? Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon salita na ito si Frost Monarch, sabi niya nga dyan, bakit daw ba interesado itong mama na to sa pinag-uusapan nila? At ito ngayon sagot na itong si Yogomont, sabi niya nga dyan kay Frost Monarch na sa tingin niya wala na silang oras, panahon para nga makipaglaro pa sa lalaki na yan. But then ito nga ngayon ay tatalikod na, aalis na itong sila Frost Monarch. Sabay sabi niya nga dyan, okay sige, pigilan mo kami kung kaya mo, sabi niya ganyan. Patin suddenly ito nga biglang nilabas na ng lalaki itong kanyang armas at after niya, boom, dito dali-dali atake siya. At sabi niya nga dyan, di niya hayaang makatakas ayun sila Frost Monarch. At after nga nito is blagag. Dito ay nag-clash na nga itong dalawa. So yun, pinigilan ni Frost Monarch itong atake ng lalaki gamit itong kanyang yellow. At eto nga ngayon, yung lalaki talagang gigil na gigil, talagang pinupush niya yung kanyang atake dyan kay Frost Monarch. Pero dito sa kabilang banda, ngingiti-ngiti lang, relax lang dyan itong si Frost Monarch. At then after nga nito, boom, grabe, sumabog-sabog na nga rito kung nasaan. Yung dalawa, nag-clash na nga sila ng tuluyan dyan. But then pagkatapos nga nito, is balik naman dito na sa may red gate na nga
na to kung nasaan itong si Jinwoo. So eto nga yung ipinakita sa may season 2 na kung saan inubos ni Jinwoo yung mga halimaw sa loob ng dungeon na nga to, kiniklear niya na yan. At eto nga ngayon ay kaharap na ni Jinwoo itong big boss dyan. At ngayon sabi nga rito ni Jinwoo na meron siyang gustong itanong rito sa big boss na to. Ngayon kung sasagutin niya yung gustong malaman nito ni Jinwoo ay sige, papatayin daw o tatapusin ni Jinwoo itong big boss na to nang walang sakit, na mabilis lang. Pero ito nga, tingin-tingin yung halimaw dyan kay Jinwoo at parang natatakot siya kasi nakakatakot naman na talaga yung itsura ni Jinwoo dyan. But then ay after nga niya, boom. So yun, patay rin itong big boss na nga na to. At ito nga ngayon, salita na itong si Jinwoo habang nakatingin dyan sa halimaw. Sabi niya nga rito na kahit sa pagkakataon na to, wala siyang nakuhang info, wala siyang napiga. So talaga daw pinipigilan o hinahadlangan ng system itong si Jinwoo kapag tinatanong na niya yung mga halimaw patungkol dun sa bagay na gusto niyang malaman. Pero ito nga maya-maya ay nilabas na ni Jinwoo itong kanyang inventory. At ito habang may dinuduko siya dyan, sabi niya nga, sige di bali na kasi darating naman daw yung oras na kung saan lahat nung katanungan niya, lahat ng gusto niyang malaman ay malalaman niya nga rin, marireveal din. At ito nga ngayon nilabas niya na itong kanyang itim na susi. Sabi niya nga rito, ito yung susi para dun sa cursed random box. So nung una hindi pa pinapakita kung ano yung description saka kung saan gagamitin itong susi nito, pero naabot na nga raw ni Jinwoo yung requirements, which is yung pagiging level 100. So ito, naabot ni Jinwoo yung kanyang level 100 nung pagkatapos ng sa raid nung sa may Jeju Island. At ito nga ngayon, tingin-tingin si Jinwoo dun sa may susi dahil nakumpleto na nga rin yun sa wakas. At dito na nga rin nagsimulang ipakita yung totoong description na ng susi na to kung saan yan gagamitin. At itong susi na to ay magagamit yan sa pagbubukas ng pinto doon na sa may Kartenon Temple. So ito ay nakalagay nga dyan sa description ng susi na inaalaw nito yung user niya na makapasok sa may Kartenon Temple. Pero ang nakanote rito na yung gate location will be revealed after a predetermined amount of time. So ibig sabihin may talagang eksaktong oras lang na ma-reveal yung gate na yan at makakapasok dyan si Jinwoo. At ito yung time remaining, 417 hours at 6 minutes 52 seconds pa. So medyo matagal-tagal pa bago magpakita itong location ng gate at makapasok si Jinwoo dyan. Pero ito nga habang pinagmamasdan ni Jinwoo itong susi ay nagbalik sa alaala niya itong Kartenon Temple. So ito nga yung double dungeon dyan nangyari, yung talagang trahedya sa buhay ni Jinwoo. At ito nga tuloy sabi ni Jinwoo na tinatawag siya ulit ng system pabalik kung saan nagsimula ang lahat. Pero ito nga tuloy ni Jinwoo na sa pagkakataon na to talagang iba na ang lahat dahil hindi na siya yung katulad ng Jinwoo dati na mahina lang na pumasok din sa dungeon. Malakas na siya ngayon at handa na niya nang harapin na yung system na yan, yung dungeon. So kaya nga ito sabi ni Jinwoo, maghintay lang dyan itong dungeon na to, sabi niya ganyan. Dahil sabi pa nga ni Jinwoo kung sa simula pa lang ay talagang plinano na to na talagang babalik siya dyan sa may Kartenon Temple, ay talagang babalik at babalik siya dyan, sabi niya ganyan. So ito laban na laban, talagang gigil na gigil eh. Itong si Jinwoo gusto niyang harapin itong double dungeon na to. At din pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang itong sa episode 4 natin. So yun, nag-init dyan itong si Jinwoo at ayun, handa na nilang harapin itong parang Diyos nga dyan sa may Kartenon Temple. Pero yun nga guys ay ulit, ay hintay-hintay lang para sa next episode ito kay Solo Leveling natin at itutuloy-tuloy lang natin to. At so ayan ulit guys, ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. Sa lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.